parang hindi niya kaya talagang pagsabihan si Martin, pero wag naman na papayag ng kabulastugan. Kung talagang pinsan mo at siya ang tinutumbok ng investigasyon, wala tayong magagawa, tiisan to. Hayaan natin na lumabas ang totoo at yung mga halatang halata na, yung obvious na isang bundok na ang ebidensya, ikulong na, now na, i-prosecute, wag na mag-imbestiga pa, ikulong na kasi kitang-kita naman ang ebidensya. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Ibinunyag ni Senator at Presidential Sister Amy Marcos na parang hindi na raw itutuloy ang investigasyon sa Blue Ribbon Committee kaugnay sa maanumalyang flood control project. Sa isang panayam, sinabi ni Amy Marcos na tiklop na ang investigasyon dahil ayaw na daw lumagpas kay Saldico. Ang balita, wala na daw Blue Ribbon tiklop na daw yung investigasyon. Yung announcement kagabi. Abay, bakit? Ewan, nakakatawa nga kasi pag parang hindi na ako naniniwala din sa investigasyon na alam na yung ending. Meron bang sine na alam mo na yung ending? Kaya nga, wala. Asan yung suspense doon? Parang bawal na umabot, lampas ni Saldico. Hanggang doon lang. Tapos, pupukulan ka na, quiet ka na. Pambira naman yun. Kasi nagtatanong ako tungkol sa unprogrammed funds. Kasi ang parati natin tinitingnan, yung listahan ng mga proyektong palpak. Diba? Tingin tayo ng tingin doon sa mga Hiwagang Ghost Project, Substandard, at iba pa. Pero may mga tinatawag na unprogrammed na napakalaki, nasa 800 billion. Ayon kay Marcos, dapat ituloy pa rin ang investigasyon dahil marami pa namang testigo ang gusto magsalita at ibunyag ang iba pang sangkot sa isyu ng korupsyon. Ang para sa inyo, dapat ituloy ang investigation ng Senate Blue Ribbon Committee. Yes, kasi hindi naman nagtatapos sa flood control. Nakita naman natin, may mga testigo pang gusto magsalita. Tama, tapos may unprogrammed pa na hindi pa natatalakay. Tapos may foreign assisted pa na trillion nga. Naku, napakadami pang bitin, kaya nagtataka ako. At tuwing nagsasalita kami sa unprogrammed, parang pinipigil kami. Kasi aabot yun sa mas mataas Pataas ng pataas kasi ang tinutumbok Hanggang saan sa itaas yan? Ewan, kaya nga, wala tayong magagawa, talagang ganyan ang investigasyon, kinakailangan alamin kung ano yung nangyari, ano yung totoo. Huwag pagbabawalan, huwag susunod sa script. Nagagalit na nga yung ibang senador, may script daw ng Zarzuela to Oo nga daw, DDS script daw. Kaya nga, ano ba yan? Kaya hindi maganda yung nangyayari, gulong-gulo na kami. Ibinunyag din ni Manang Amy na sobrang galit na kay PBBM at kay Romualdez ang kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos kaugnay sa lumalalang issue sa Pilipinas na dawit ang kanilang pamilya sa pamumuno nga ni Pangulong Marcos Jr. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko. Sa lahat sa amin, kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, wag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin, sabi, mali nga talaga, ba't hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Pabor ba kayo na ihinto na ang Senate Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa mga opisyal ng gobyerno na sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa? Ito ay kahit wala pa namang formal na napaparusahan at nakukulong. Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment niyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Pero totoo nga bang
halos lahat daw po ng Senator Amy ay nagkaroon ng insertion dito sa project sa flood inaaway control. nga namin si Senator Ping eh. Parang hindi naman siya nag-a-amend. Kapag siya, institutional amendment. Kapag kami, insertion, hello. Hindi. Ano ba pinagkaiba nun? Hindi. Ang trabaho talaga ng senador, alam naman niya, at alam namin lahat, ay katulad rin ng mga kongresista, tignan yung budget ng Pangulo at ayusin, dagdagan, bawasan, pakiusapan. Gano'n naman talaga yon. Kaya may pagbabago mula sa pag-submit ng presidente sa SONA hanggang sa pagdating ng December, yung final na budget. May pagbabago talaga doon. Hindi naman ibig sabihin yung 100 billion insertion, ninakaw lahat yan ng senador at congressman. Hindi naman gano'n yun. Yung iba, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga pensyon, yung NBI. Ayan na, hindi ba nakikialam? Hindi ba kayo pinagsasabihan ni Madam First Lady Imelda Marcos na nakakahiya kayo, magkakapatid, magpipinsan, hindi kayo nagkakasundo? Yung nanay ko, talagang politiko. Sa lahat sa amin, kahit sa tatay ko, yun ang politiko sa lahat. At alam niya na hindi tama ang nangyayari. Parating tinatanong sa akin. Papagalitan muna ako, sasabihin, wag mo naman awayin si Bongbong. Sabi ko, hindi ko niya away. Sinasabi ko lang, mali itong prinsipyo, yung mga policy at yung mga tauhan niya, nagkakalat. Lalo na yung Martin na yan. Pagkatapos, yung nanay ko sa ngayon naman sa akin sabi, mali nga talaga, bakit hindi tinutulungan ng tao? Bakit kung ano-ano ang inaatupag? Nagkagalit talaga yon. Ano ba? Sabi niya, mabait ang Pilipino sa atin. Talagang binigyan tayo ng lahat ng biyaya sa mundo. Ano bang nagawa natin para sa kanila? Yan ang dapat sagutin ni Bongbong at ni Martin. Nagagalit yun eh. Kayo hindi ba nagbibigay ng unsolicited advice, ika nga? Siguro walang may gusto ng unsolicited advice. Ay, nako talaga. Tapos nakakatawa nga, sabi ko, ano ba ito? Pakonti na ng pakonti yung family reunion. Ako ang unang na outside, ako lambo. Pagkatapos nun, ayan si Toby. Nung sinisisi na sa kanya yung alyansa nung eleksyon, abay nagalit na. Pagkatapos nun, nag-disappear na si Martin sa sangkatutak niyang eroplano. Sabi ko, ilan na lang kaya ang pupunta sa family reunion ng Pasko? Ayan. So ito mga wealth na ito na mga sinasabing di malaman kung saan kinuha ang pondo. Ano ang mangyayari diyan, Senator Ma'am? Dapat ba ma-confiscate ang mga ito? Nakakatawa nga yung sinasabi ni Secretary Boying. Pinagpipilitan niya na isoli muna bago maging state witness o witness protection. Wala naman sa batas yun, sa bagaling yun. Pero tama ang pakay na talagang dapat ibalik. Kung ano man ang pwedeng i-attach at kunin, kumpiskahin ng gobyerno, kunin na ngayon pa lang. Yung mga magagarang eroplano, yung never heard, nakakaiba mga Bugatti, ano ba yung mga sasakyan na nakakasindak eh. Hindi ko pa alam kung ano yung mga kotseng yun eh. Yung nga ang sabi, daig pa nila ang presidente. Ang presidente walang mga ganyang sasakyan pero sila sandamakmak, hindi lang iisa, dalawa, tatlo. Oo nga, nakakagulat, di ba? At yun nga, yung mga nepo babies, nepo wives, ano ba yung mga naririnig natin? Grabe naman, nakakagulat. Talaga naman, tapos sasabihin na mahirap ang ating bansa. Mahirap ba yan? Kayaman-yaman ng mga leader? Ayan, Mama, issue pa ang ICI. Ano masabi nyo na ayaw isa publiko yung si Mayor Bench. Hearing? Yung hearing. Dapat isa publiko na yung mga hearing. Ano ba namang tinatago natin? On one hand, syempre, alam ko kung magkukwan sila, magtitipon-tipon, i-analyze yung datos, kailangan private yun. Pero kapag hearing, public hearing nga ang buong salita. Di dapat public. Kayang-kaya naman i-live stream. Alam naman ninyo, blockbuster lagi mga hearing ngayon. Ba't sa Senado, Senate Blue Ribbon Committee, live, bakit na hindi pwede sa ICI? Yun nga. Tapos nag-pack up na si Mayor Magalog. Ayan, isa pa. Yan. Kaya medyo nagtataka kami kung bakit. Ang balita kasi dapat hanggang kay Saldico lang daw eh. Ganun ba? Meron bang ganun? Meron bang tinuldukan na eh. Hindi na pwedeng umabot kay Martin Romualdez. Ba't ganun? Kung hanggang kay Congressman Saldico, former Congressman Saldico, sa palagay mo, ano ang reaksyon ng ating mga kababayan? Siyempre, magagalit yun. Obvious naman na si Saldico, hindi naman niya kayang gawin yan kung walang order. Ano?
So, At saka magpapahuli pa kayang buhay si Congressman Saldi. Nag-resign na. Ilan ang eroplano. Makakabili ng passport. Paano pa natin dadakipin yan? Ayan. So, kayo ba naniniwala na si Speaker Martin kasama dito kay Congressman Saldico? Yun ang sinasabi niya. Yun ang sinasabi ng kontratista. Yun ang sinasabi ng DPWH. Paano tayo hindi maniniwala? Kadami-dami nagsasalita. Sa ganitong issue ng korupsyon, Senator Amy Mama, ayan, pati nga ang military, although na sinasabi ni Secretary Gibo ng Defense na intact ang AFP, pero hindi po natin maiwasan na may unrest dyan po sa hanay ng AFP. Ano po ang iyong panawagan? Tayo pa sa dinami-dami ng taga-norte, naririnig natin, lahat ng mga GC nila talagang diskumpiyado. Di sila happy siyempre sa liderato, kay General Browner, yung younger officers talagang agrabyado ang sitwasyon nila. Hirap na hirap din sila. Kaya, ayun, kinakailangan talaga alamin kung bakit at solusyonan sa lalong madaling panahon. Hindi pwedeng ganito, hindi tayo uusad ng ganito. Ayan, Senator Amy Mama, pwede ba ito? Ayan, kayo ay matagal na mambabatas, naging kongresuman, senador. May mga nagmumukay sa issue talagang na korupsyon ngayon sa Senado at Kamara. Pwede bang buwagin na ng presidente ang Congress at tipong ala revolutionary government? Pwede bang gawin ng isang presidente yan? Sino magte-take over? Yan ang question. At sabi mo nga, paano magma-martial law? Mismo yung mga sundalo, diskumpiyado. At sa Camp Aguinaldo, noong 21 September, di natin alam kung anong lilitaw kasi talagang maraming salita at maraming galit. Kaya hindi natin alam kung ano nangyayari. Kailangan talaga, siguro isaayos lahat itong mga pangyayari at parusahan. Ang problema kasi, wala kasing nahuhuli. Tapos papalipas lang, papalamig lang ng ilang buwan, nakalimutan na ng lahat. Huwag natin kalimutan, kailangan i-prosecute, ikulong. Ayan, sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, ikulong ang mga lulong. At nainip na ang ating mga kababayan at sabi nga kung wala daw nangyari noong September 21, dahil magpapasko na, baka daw February. EDSA season. EDSA anniversary. EDSA season natin. Basta yung yung gutom ng Enero at Pebrero, tatama na. Hindi ko alam, ang hirap naman ito kasi parating sinasabi sa atin, Paskong tuyot na naman. Nga po. Ano ba naman Anyway, yan? Senator Amy Mama, ano po ang inyong panawagan sa ating makabayan sa harap ng mga problemang kinakaharap natin? At panawagan din sa inyong ading kay Pangulong Marcos. Una, anong masabi sa ating mga kababayan sa ganitong problemang kinakaharap natin na talamak ang corruption? Well, para sa akin, kahit nag-aaway-away, nag-uumpugan, nagbabardagulan ako, steady lang ako, magtatrabaho pa rin ako, tuloy-tuloy. Eto nga, yung konektadong Pinoy, tututukan ko yung IRR para bigyan ng wifi lahat ng estudyante at may sakit para may telemedicine. Ganon din yung ating problema sa iba't ibang issue, katulad ng libreng libing. Hindi ko pa natututukan yung mga PWD. Ako, steady lang ako. Sino man ang liderato, sino man ang bossing namin sa Senado, ako trabaho lang ng trabaho. Kayod lang tayo kasi ang dami nangangailangan ng tulong. At sa inyong lahat, tagyaman kami, Kadeo. At sa lahat ng nakikinig, damdaming bayan. Ayan, good morning pa rin. At panghuli, Senator Amy, alam ko hindi kayo nagkakausap ng Pangulong Marcos. Ayan, through sa ating programa, baka may advice kayo, payo sa inyong ading Pangulong Bongbong Marcos sa ganitong kinakarap natin mga problema ngayon. Okay, talagang maari sana sa aking kapatid, etong lahat tayo nangyari na. Dapat natuto tayo ng mga leksyon. Kaya kung may investigasyon din noon, hindi ba? Meron ring Agrava Commission, ngayon may commission din. Hayaan natin na lumabas ang totoo. At yung mga halatang halata na, yung obvious na isang bundok na ang ebidensya, ikulong na, now na, i-prosecute, wag na mag-imbestiga pa, ikulong na, kasi kitang-kita naman ang ebidensya. Huwag tayo mag-intay, talagang naiinip ang bansa at maraming gutom.
Senator Amy Marcos, ma'am, maraming salamat. Diyos Agnina na imbang bigata, apo. Thank you very much. Laging tandaan, kahit linilindol, binabaha tayo, ano man ang problema, ay may solusyon. Maraming salamat. Lakay, Diyos ti Agnina. Diyos Agnina, ma'am. Senator Amy Marcos, ang chairperson ng Committee on Foreign Affairs. Daming bayan. Salamat sa revelasyon ni Senator Amy Marcos. Una, bakit hindi kayang pagsabihan ni Pangulong Marcos Jr. yung ginagawa ni Speaker Martin Romualdez? Nakakapagtaka eh. Yun nga, na sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, nalaman ko through kay Congressman Toby Chanco na galit ang presidente sa ginawa yung 2025 budget, Galit daw ang Pangulo. Kailang hanggang doon lang. Galit lang siya. Kailang wala siyang nagawa. Kasi yung mga flagship project ng Pangulo, yung nasa National Expenditure Program, example, mga tulay, mga irigasyon ba, yung para sa masa. Maganda yung plano eh. Kailang pinalitan lahat ng mga congressman. Pinalitan lahat, tinanggal. May pundo na yung mga flagship projects. Kasama na dyan yung mga foreign assisted project, yung counterpart fund ng gobyerno, nandun na. Inalis sa program funds, yung may pundo, inilagay saan program. At ang ginawa ni Speaker Romualdez at mga kasama niya, yung mga pet projects nila, iyon ang ipinansak sa program funds. So, galit daw ang Pangulo. Galit, as in galit. Kailang hanggang galit lang. Wala siyang nagawa. So, iyan ang malaking question. Bakit hindi niya kaya si Speaker Martin Romualdez? Yun. Salamat naman at nagsalita Senator Amy. Ngayon ko lang nalaman na galit na rin pala si First Lady Imelda Marcos. Na, ano bang ginawa nila para sa Pilipino? Wala. So, nakikinig ba sila? Wala. Ayaw daw makinig eh. So, by the way, si dating Governor Chavit, may tanong din siya, speaking of Ilocos Norte, ito, may post. Bakit hindi imbestigahan ng ICI ang Ilocos Norte? Ito, post ng News 5. Bakit Bulacan lang ang binubugbog? Tila sadyang hindi isinasama sa investigasyon ang flood control project sa Ilocos Norte, ayon kay dating Ilocos Governor Chavit Singson. Git niya, hindi lang dapat nakatuon ang mga pagdinig sa mga anomalyang proyekto sa Bulacan. Huwag na kayong lumayo. Punta kayo sa Ilocos Norte. Marami na kasing nagsusumbong doon na mga project na ganun din substandard. May mga picture pa ako na pinadala. So, bakit hindi pa naririnig ang Ilocos Norte? Bakit yun muna? Dapat yun muna dahil taga roon ang presidente. Dagdag pa niya. Ang iniimbestiga ngayon, anywhere except Ilocos Norte. Kahit Ilocos Sur, hamon din ni Governor Chinchon, punta kayo dito. Ilocos Sur, imbestigahan nyo rin ang Ilocos Norte. Connecting the dots. Post ni Congressman Pulong Duterte. Sabi niya, may Ilocano congressman nagkukumahog na inaayos ang mga substandard project sa kanyang distrito dahil baka mabuking ka dyan, kawawa kayo. Tapos 2 weeks ago ata, mayroong contractor, female engineer na ginorgor sa Ilocos Norte. So, ano ba ang nangyari? Bakit nila inalis si Mayor Magalong sa ICI? Sabi ni Mayor Magalong, may natumbok ako, nagpanik na sila, kaya tinanggal ako. So, ito, nakakadismaya. Sayang-sayang lang ang pundo ng pera ng taong bayan na ibinabayad sa gastusin ng ICI na wala.
Secret hearing. Ayaw nilang iparinig sa atin ang kanilang mga pagdinig. Ano ba yan? Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel.